Interview with the Princess of Intrigue, Miss Christopher Min. Hello, Ate Hi. Christy. Good evening. Good evening, Sharon. It's so nice to see you again. Kumusta ka na? Mabuti, thank you. Ikaw? Eto, mabuti rin. Sit down, please. Handa na ba ang isip at puso mo sa ating matindihang tanungan sa gabing ito? Oh, alam mong nakakatawa, Ate Christy, di ba wala akong kaalam-alam sa mga itatanong mo na talagang ayaw ipasilip sa akin ng buong staff kanina. Walang kaalam-alam. Wala talaga. So, mabuti na yung ganito spontaneous. So, isang malaking sorpresa talaga yung gabing ito para sa'yo. Oo. Okay, so sisimulan na siguro natin, Sharon. Okay, Ate Christy. Wala nung nag-asawa kami ni Gabby. Hanggang nung naghiwalay na kami, hanggang ngayon, ako lang lagi ang nagtatrabaho para sa sarili ko. Talagang tumututok sa karir at buhay mo, yung personal, di ba? Hindi naman lingid sa iba, sa mas nakararami, o sa halos lahat na siguro ng mga fans mo, na ang unang seryosong pakikipagrelasyon mo ay kay Gabby Concepcion. Si Gabby na humantong kayo sa simbahan at sa pagkakaroon ninyo ng isang anak. Sharon, pwede mo ba ikwento sa amin yung una ninyong pagtatagpo ni Gabby? Ano ba naging dating sa'yo ni Gabby Concepcion? Cute yung question na yan. Hindi kasi, I remember Danny Jalcita wanted me to do this movie nga, yung Dear Heart, na naalala ko pa noon ang pagkakasabi ni Danny sa daddy at mommy ko, kung hindi rin lang ako ang gaganap sa papel ni April, yung bata doon, ay hindi na daw niya gagawin ng Dear Heart forever and ever. Finally, basta ayaw ng parents ko yan eh, finally umoo. Tapos nag-meeting na, tapos tinanong ako, sinong gusto mong maging leading man? Ang talagang hindi ko makakalimutan, ang sinagot ko doon was, anybody but Gabby Concepcion. Nagkataon, at that time, it was only Gabby who agreed to do the movie, no? Okay. Because I think everybody else was busy. Nagkataon, Gabby just finished one movie and he was free, so tinanggap niya. Hanggang, yun na nga, we ended up falling in love. Pero ang nakakatawa dyan, we fell in love or we started going together officially. Nung tapos na namin yung movie, nasa dubbing na kami. Ayun. Hanggang nagpa-promote na kami. Okay. So, Sharon, nabanggit mo na noon kung paano manligaw ang isang Gabby Concepcion. Di humantong na nga kayo sa kasalan, di ba? Siyempre, ang sumunod doon, yung paglilihim mo na, di ba? Nung bang mga panahon ng paglilihim mo, naging supportive ba sa'yo? Ano ba si Gabby Concepcion bilang asawa na? He was a very loving husband naman. Although, siguro kasi bata kami pareho eh. Meron pa siyang ibang gustong, kasi nagbibinata, parang ganyan. Marami pa siyang Hindi pa sawa sa pagkabinata. Oo, parang marami pa siyang gustong gawin. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa, siguro marami siyang dreams pa. Marami rin siyang gustong, a lot of things took up his time, no? Sharon, nung sinabi mo rin sa amin noon sa mga interviews natin na yung pagkakamali naman hindi lang sa side ni Gabby. Of course, meron ka ring sariling mga pagkakamali or kakulangan, di ba? Sa palagay mo, ano yung pwede mong sabihin sa kanila na naging pagkakamali ni Gabby at mga naging pagkakamali mo rin sa relasyon ninyo? Siguro dala rin ng kabataan. Maraming bagay na dapat responsable ang isang tao, hindi niya nagagawa yung bagay na yun. Either siya o ako, no? Minsan ako napakaselos ako, no? Dahil syempre, gwapo-gwapo ni Gabby. Tapos, ang feeling ko nun, lahat ng babae, Kaagaw mo. kapapanganak ko lang, taba-taba ako. Galit na galit ako pag merong naririnig ako. So, Sharon, siguro narinig mo na rin yung comment ng iba na kung pagkukumparahin daw yung pagmamahal niyo sa isa't isa, parang lumalabas na mas minahal mo si Gabby kaysa sa minahal ka niya. Totoo tingin ba ko, yun? oo, I really built my whole world around Gabby eh. Sinara mo isip mo Sinara sa iba? ko isip ko sa lahat. Nakasentro lang sa Ang feeling ko nun, well, syempre, matagal na to, no? So, pwede ko na sigurong sabihin. Feeling ko nun, kahit i-disown ako ng parents ko, basta nandyan si Gabby, okay na ako. kahit alisan ka ng mana. Oo, kahit hindi nila ako kausapin habang buhay. Nung araw, yun ang feeling ko. Basta ako talagang with all my heart and all my soul, I really loved him very much. Ganon. I loved him more than anything else in the world. Siguro nga dala ng kabataan, yung klase ng commitment at devotion
na makikita mo sa dalawang mature na taong nagpakasal, hindi mo pa makikita sa amin noon. Kasi bata pa kami noon eh. Para kami nagbabahay-bahayan. Although we loved each other. Although siguro ako mas demonstrative at dahil babae ako, mas emotional ako, mas dinidibdib ko yung gano'n, no? Pag-ibig ka ay sumakaligan, ang layuan kay payo nilamlan. Di ko magawa, mahal kitang tapat. Darling, I love you, yan ba'y di pa sapat? P.S. Mahal na mahal kita. P.S. I love you, walang iba. So, sinabi mo, si Gabby ang naging sentro ng mundo mo noon. Paano mo, Sharon, tinanggap yung mga balita nung una na nagkakaroon ka na ng kaagaw sa puso ni Gabby? Yung unang panahon o pagkakataon na nakarating sa'yo na may iba na siya. Bukod sa'yo, meron nang nandyan. Siyempre, nasasaktan ako yung nandyan yung iniisip mo, baka hindi na niya ako mahal, baka Oo. totoo ito, baka ganito, baka ganyan, ano pa ba ang kulang, At ano saka, pa ba? sabi mo nga, Sharon, ikaw pa naman yung klase ng taong kung ako lang. Oo. Nung naghiwalay kasi kami, I prepared already myself na kung aalis ako dito at magbabalikan kami, di good, no? We can work on it again. Pero kung aalis ako dito at hindi kami magbabalikan, kailangan kaya ko. Kasi kung hindi, ang laking pagsisisi naman nun, Kailangan habang matatag buhay. ka. Oo, kailangan ready ka para sa kahit anong darating. So, ang nangyari when we separated was, obviously, I had to live na lang on my own, no? And do things on my own. Ako na rin ang nag-impose noon eh. Parang may rule na magmula nung nag-asawa kami ni Gabby, hanggang nung naghiwalay na kami, hanggang ngayon, ako lang lagi ang nagtatrabaho para sa sarili ko. Sabi natin, kapag mahal na mahal natin yung tao, hindi natin nalilimutan. Hindi ka ba nagsisinungaling sa puso mo or sa sarili mo kapag sinasabi mo, limot mo na si Gabby Concepcion ngayon? Marami na rin ang nangyari. Marami nang nangyari sa kanya-kanya naming buhay na siguro kahit siya sabihin niyang mahal niya ako hanggang ngayon, ay hindi ko masasabi kung anong intensity compared to before. Kasi nagmamahalan kami noon eh. Mas demonstrative lang ako, pero pareho kami nagmamahalan. So ngayon, syempre marami na rin nangyari. Kumbaga sa akin, ang hirap ibalik yung dating, yung feelings, yung intensity ng feelings namin noon, or feelings ko noon for him. Although, hindi mawawala yung, there's a part of me that will always belong to him, that can
that can never be taken away from me. Yung nawala si Richard sa akin, just like yung wala ng marriage ko, wala ni Gabby, isa yon sa mga biggest blows sa buhay ko. Meron ka pang